August 17, 2023 nang ma-approve ang aming visa application. 24 business days lamang ang tinakbo ng aming process. Work permit para kay husband, open work permit sa akin at study permit sa aming dependent minor. August 25, we got our visa already. Napakabuti ng Panginoon. Sobrang saya namin nang matanggap namin ito. Lahat ng dasal namin ay unti-unti nang nangyayari. Kapag itiniwala mo nga talaga yung lahat sa Kanya, siya nang bahala doon. Samahan lang lagi natin ng dasal ang bawat galaw natin at sa panahon na itinakda niya, mangyayari din ang lahat at wala nang makakahadlang pa. Flight date November 8, 2023. Dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Nakaka-excite na nakakalungkot kasi mapapalayo na muna kami sa aming mga pamilya. Mga wala pa kaming tulog dito kasi last 2 minutes nag-switch kami ng balikbayan box mula dun sa aming 2 large luggages kasi hindi magkasya. Tapos yung timbang niya is 15 kilos lang and then punong-puno na. Huwag niyo po kaming tularan kasi pang professional lang ang gumagawa niyan. Kidding aside po, nakaka-stress talaga yon. Mahaba ang aming flight. Manila to Dubai, Dubai to Toronto, and Toronto to Moncton. 6 a.m. nang umalis kami sa bahay. 5:30 p.m. pa ang aming flight. Pero inagahan talaga namin yan kasi para maipit man kami sa traffic, okay pa din. Dumaan muna kami noon sa Baclaran Church as promised. At natutuwa naman ako at nakatiming kami sa novena niyan. Nag-lunch lang kami after at ayun nga, dumiretso na sa NAIA 3. Sa puntong ito, biglang nag-iba na ang aking pakiramdam. Palapit na kami ng palapit sa pangarap namin. Naghahalo na nga yung iba't ibang emosyon ko sa time na to. Iiyak, masaya, excited, and at the same time nalulungkot at kinakabahan. Pagdating namin sa NAIA 3 ay isa-isa na nga naming binaba yung aming mga luggages. Kami po ay may tagda 2 balikbayan boxes na 20 by 20 by 20 ang size. Sinakto lang po namin yung 22 kilos ang bawat box, though 23 ang maximum weight nito. May tagi-isa din kaming carry-on na small luggages na 6 kilos lang ang ginawa namin para iwas abala in case magka-aberya. Then tagi-isang personal bags din po kami. Check nyo po ang inyong airline regarding sa inyong baggage allowance. Dumaan muna sa first security screening ang aming mga bagahe at pagkatapos pumasok na po kaming lahat sa loob para doon na maghintay ng oras. At yun nga, sa wakas ay nagkaroon din tayo ng family picture na hirap-hirap nating i-achieve. Salamat sa inyong lahat sa paghatid sa amin, sa efforts ninyo at oras na di namin matatawaran. Time to say goodbye na! Bye-bye! Ang hirap pala sa loob kapag oras na magpaalam. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may mangingibang bansa sa aming pamilya. Ay, miss namin kayong lahat. Ito naman si ate kayo, pinaiyak pa ako. At bago pa nga kami mapahagulgol, kami na nga ay pumasok na din sa loob.
easy seat na nga talaga. 3 na lamang kami at papunta na kami nito sa departure area. Nadaanan na namin ang immigration area nito pero hindi pa tayo dyan. Huwag tayong excited. Travel tax na muna tayo. So papunta na kami niyan sa travel tax. At hindi naman mahirap hanapin yung mga bagay-bagay dito sa NAIA 3. Madaming mga signs na makakatulong sa atin. Plus, wag lang tayo mahiyang magtanong. Ito po ang hiningi sa amin ni ate. Paki-pause na lang po. Si husband ay exempted sa travel tax. So, kami namang na dependents niya ay tig 300 pesos naman. Tapos si photocopy ni ate ang lahat ay binalik ng sa amin ng mga documents at huwag po natin kalimutan ng receipt kasi po yan ay hihingin naman sa check-in counter. Pagkatapos ay chinek na muna namin ang aming designated check-in counter sa flight schedule screen at ito nga ay 2:07 PM magbubukas. Hindi naman gaanong kahabaan ng pila nun. Pero pinalipat pa kami sa priority lane kasi may bata nga kaming kasama. Maya-maya lang ay turn na namin. Wala na kaming naging problema sa mga timbang na mga baggage. Ito naman ang hiningi sa amin na document sa check-in counter at pakinggan natin yung naging usapan namin tungkol sa pagtanong ko kung saan namin i-claim ang aming mga luggages. Ma'am, doon na lang ba yung luggages namin? Sa first entry mo sa Canada. Tapos i-check-in namin sa Pamongton. Opo. May working po. Nalungkot naman ako niyan kasi akala ko sa final destination pa namin makukuha yung aming mga baggage. Kasi we have 14 hours layover sa Toronto. So plan namin sana na lumabas ng airport para ma-maximize yung time at ma-enjoy namin yung moment sa downtown Toronto habang nandun kami. Pero yun nga, sabi ni ate girl, i-check out namin sa first entry namin which is Toronto, then i-check in ulit sa next flight namin Pamongton. Sinabi din niya na pumunta kami sa dulong counter at ibinalik niya ang OEC dahil meron daw marirefund si husband. Though sinabi ko sa kanya na exempted na nga si husband sa travel tax, kaya naguluhan din ako noon. Mabilis lang naman kami sa check-in counter, 9 minutes lang ay tapos na at inabot niya na sa amin ang aming boarding pass. So, pumila kami sa dulong counter. Konti lang ang pila. So, nung turn na ni husband, wala pala siyang need refund, sabi nung nasa counter. So, it's a prank pala. Anyway, dumiretso na kami sa immigration. Almost 2.5 hours pa bago ang departure time namin. Hindi naman ganun kadami ang tao nung time na yan. So, hiningi lang sa amin ni Kuya Guard ang passports and boarding pass. Then, pinapasok na niya kami. Hindi na din kami natagalan sa I.O. Nang turn na namin, una niyang kinausap si husband na tinanong saang bansa ang punta at anong gagawin. Canada po at worker po ako ang sagot ni husband. At yun nga, ito na yung hiningi niya mga documents. Pagkatapos ang hiningi niya sa akin ay passport lamang at photo capture na. Then tinanong ako kung ang bata ba ay mag-aaral sa Canada. So sabi ko opo at hiningan kami ng letter of acceptance at ang passport. And then nag-photo capture na din. Mabuti na lamang at ready kami sa documents na yon. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa final security screening. Itong aming mga carry-on. Nandiyan nakalagay ang aming mga pa-change outfit sa downtown Toronto na mukhang hindi na matutuloy. Itong gray na personal bag ko ay ilang beses na rin niyang na-hold. So, nandito na kami sa final security inspection. Alamin po natin ang mga bawal ilagay sa ating mga carry-on para iwas abala. So, dito po na-hold yung aking bag dahil meron daw silang nakita na square black metal. So, pinatabi ako at tiningnan nila yon. At ito nga, nakita nila na square black metal. Supposedly kasi iwan ko sa mother ko yan, kaya lang limutan ko. Nakita na din namin ang aming gate. Malalaki naman ang mga signs dito sa airport. Hindi talaga kayo maliligaw. So yan, papunta na kami sa aming boarding gate. Masaya kami nito kasi nakalagpas na kami sa immigration. At parang di pa ata makapaniwala si husband. Wala din kasi kaming tulagan yan eh. So, ayun, mga lutang.
3:45 PM nasa boarding gate na kami. Medyo mahaba pa ang oras kaya nagpahinga na nga muna kami at naghintay na lang ng aming boarding time. Kami nga ay nagpahinga na muna dito at nag-charge ng aming mga cellphone at camera. Maya-maya lang ay boarding time na. Mga first timer po kami sa international flight at medyo kinakabahan din. Chinek dyan ni ate girl ang mga passport namin at boarding pass. Then, dito naman kay ate, may kinuha lang siya na part dun sa aming boarding pass and then, good to go na kami. Ang ganda ng Emirates plane, nakakatuwa. This is Manila-Dubai flight via Emirates. We have 9.5 hours flight. Medyo matagal-tagal. Maya-maya lang ay nag-take off na kami. Na-delayed lang ng mga 20 minutes pero okay lang naman. Ang swabe lang ng pag-take off dito ni Emirates. Di ko siya naramdaman. Bye Philippines for now. Maya-maya lang ay sinerve na rin ang first meal. Pasensya na kayo kasi hindi ko na na-film yung mga sumunod pang meal. Pero masasarap din ang foods nila, in fairness. Buong flight ata tulog kami kasi talagang dito na kami nakabawi ng puyat namin. After 9 hours nga ay tanaw na namin ang Dubai. Ang ganda ng Dubai, guys. Hello, Dubai! 2.5 hours ang aming layover dito. May napanood akong vlog sa isang Pinay na Emirates din ang kanyang airline. Terminal 3 din. So somehow, naging familiar sa akin ang mga dinadaanan namin. Hindi na nakakakaba. Nakakatawa yung gano'n kasi nagkaka-idea tayo sa vlog ng iba. Salamat sa iyo ate. Bound Vancouver nga lang si ate at kami naman ay Toronto nga. Hindi kayo maliligaw guys kasi ang daming mga signs. Basta lagi lang po kayo magbabasa. Dito ay may nagli-lead naman na si kuya sa kung saan kayo dapat. Kami ay may connecting flight so dito niya kami ni-lead. Ito yung kanilang security screening. Na-stress ako dito ng sobra kasi madalian yung kilos. Tapos parang kagigising lang namin nun eh. Natataranta tuloy ako niyan. Hindi ko na naalala yung coin purse sa gray na bag. So, hindi naman siya na-hold.
ako mismo yung na-hold. Kasi nag-alarm yung walk-through metal detector nung nagpass ako. So, 3 beses nila akong pinadaan. So, hindi ko alam kung ano yung nagti-trigger dun sa alarm. Tapos yung officer, nilid niya ako dun sa isang female na screening officer at dinala ko sa isang cubicle. So, pinay si ate girl. Tapos sabi ko, bakit po nung nangyayari? Tapos naglabas siya ng feather and then parang pinahid-pahid niya dun sa sleeves ko, sa pants, ganyan. So, sabi niya additional screening lang daw yon. Tapos, ayun na. Okay naman. Good to go na daw kami. Nakahinga naman na ako ng maluwag nun. So, chinek muna namin ang aming gate. At syempre, kailangan muna nating hanapin para mamaya hindi na tayo mahirapan pang maghanap. Malapit lang naman yung aming assigned gate, kaya kami ay nakapagbalakdo na nga muna. Then, umaura din saglit at dumiretso na nga kami sa aming boarding gate. So, ito yung aming boarding gate. Tinanong kami rito ng counter kung gusto daw ba namin i-check-in ang aming 3 luggages. So, di na namin naisip na andun nga pala yung mga pamalit namin na outfit kapag lapag sa Toronto. Hindi talaga namin siya gusto i-check-in dito sa Dubai. Kaya lang, naalala ko din nga, diba, sabi ni Ate Girl sa Naiya na i-claim namin ang mga yon sa first entry namin sa Canada. So, chinek-in na din namin kesa karag-karag namin sa loob ng plane. Nakapasok na kami dito sa loob ng aming boarding gate at ayan nga antok pa si husband dyan. Nakapag-charge pa kami rito ng konti ng aming mga cellphone at maya-maya lang ay boarding time na nga. Sandali lang hinintay namin at di naman karamihan ang mga tao nito. Hindi puno yung aircraft. Sinabihan din kami ng mga FA kung gusto naming lumipat sa bandang likod. Pwede daw namin gawin yon para makahiga daw kami. Maya-maya lang kami ay nag-take off na. This is a long flight, 14 hours. At ang arrival time namin sa Toronto is 7 a.m. 14 hours ang aming layover. Yes, mahaba-habang oras. Wala na din kasi kaming makuhang mas maikling oras nung time na nag-book kami ng flight. Kaya okay na din para sa amin. At least di din kami gawa sa time in case na matagalan sa immigration o di kaya biglang magkaroon ng aberya. Maya-maya lang, i-serve na din ang first meal. Wala na naman akong maayos na pick, guys. Sorry naman. Hindi talaga ako fan ng airplane. Takot ako sa heights, kaya di din ako makatulog ng maayos niyan. Kasi maya't maya may ganyan na nagaganap. Hindi ko alam kung okay pa ba tayo, Air Canada. After a very long flight, ayan nga at nasilip na namin si Toronto. Hello Toronto, 14 hours tayo magsasama. Thank you Lord. Makasaysayin sa akin ang moment na ito. Bagay na di ko talaga malilimutan. Palabas na nga kami niyan sa airplane. Na-excite lang kami na kinakabahan na hindi maintindihan. Hindi kayo maliligaw sa dami ng mga signs. So, magbasa-basa lang din. Since nakapanood na ako ng mga vlogs ng ating mga kababayan dito sa Toronto na nag-first entry, medyo naging familiar na din tayo sa mga dinadaanan namin.
mahabang lakadan nito kaya gumamit po tayo ng shoes kung saan comfortable po tayo at kayang mahabang lakaran. O mukhang masarap ang gising ni Kian, no? At ito na nga ang makasaysayang escalator. Mahilig po ako sa makasaysayan. Papalapit na kami ng papalapit sa katotohanan. So, pagbaba po namin dyan ay yung kiosk na kung saan tayo ay magde-declare. Nag-proceed na kami nito sa kiosk for CSPA declaration. You need to scan your passport, photo capture, and fingerprints. Kay Kian naman po ay yung passport lang niya. I-declare po natin ang ating mga dinala dito sa Canada. Naging maingat po kami sa mga bawal dalhin dito sa loob ng Canada para po iwas hassle na din. Diretso na kami sa IO1 after ng declaration sa kiosk. May nagli-lead nung time na yon, kaya alam namin kung saan ang next step. By the way guys, this photo was from second IO na. Madalian kasi sa first IO kaya din na ako nakaka-capture. Ito ang tinanong kay husband at mga hininging document sa amin. Wala namang tinanong sa spouse, pero nung turn na ni Kian, hiningi yung LOA niya at tinignan niya si Kian ng head to toe habang binabasa yung LOA. Paulit-ulit niyang ginawa, pero mamaya-maya lang binigay na sa amin ng documents at dumiretso na kami sa second IO. Ito yung second IO, pero sa kabilang side na ito. Nung una kasi nasa front kami niyan. Ang daming tao talaga, congested na yung place at meron pang na-offload na student. 8 AM nakapila na kami. Around 10 AM, pinalipat kami sa kabilang side or likod. Ito yung photo na yan. Nakapila kami dyan sa kuyang naka-green. Tapos nung congested na naman, may isang babae na officer na kinolek yung aming LOI. Then sabi sa amin, maghintay muna kami sa isang side. Estimate ko, not more than 30 katao kami na pinapunta sa side na yon. Ito po yung side na yon, nakatayo lang kami niyan. After 45 minutes, lumabas si officer na girl at isa-isa niya nga kaming tinawag, hawak yung mga permits. Una niyang tinawag si Kian, then sabi ni officer, when is your birthday? Nasagot naman ni Kian, then inabot sa kanya yung kanyang study permit. Then ayun, sunod-sunod na kaming tinawag at pumila kami ulit dun kay kuya na naka-green. Sorry naman kuya. Pagkapila namin dyan, after around 20 minutes, nakaharap na namin si IO2. Inabot namin yung passports namin and permits. So, hindi siya nagsasalita. Serious type. Tapos, kinuha lang niya yung passport namin, then may in-stamp siya doon. And then, good to go na kami. Nakahinga na kami ng maluwag dito. Sobrang sarap sa pakiramdam. Thank you po, Lord. Finally, eto na. Kung babalikan namin ang lahat ng pinagdaanan namin para sa Canadian Dream namin, natatawa na lang kami at napaproud na di kami sumuko sa pangarap na ito. Nga pala guys, i-check muna natin ang condition sa bandang baba ng ating permits para in case na may need baguhin, mapapabago pa natin ito habang nasa airport pa po tayo. Ito naman ang aming letter of introduction. Ito ang dahilan kung bakit pinili lang po namin na ilan lang muna ang makaalam sa plano namin na mag-Canada. Salamat pong muli sa nakaunawa at rumespeto sa aming desisyon na yon. Tiwala lang sa magagawa niya para sa mga pinapangarap natin. Dumiretso na nga kami sa baggage claim at dito ay halos konti na lang ang mga tao at mga bagahe. Nag-worry kami sa mga baggage namin. Naikot na namin ang assigned carousel sa flight namin na ito pero wala talaga ang mga bagahe namin. Inisa-isa na rin namin ang mga carousel pero wala talaga. Nag-alala na kami dito kasi di ba sabi ni ate sa check-in counter sa NAIA dito namin makaklaim ang aming mga baggage.
Dito nga nagtanong na kami kay ate kasi di na namin alam yung dapat gawin. Nahihilo na kami kakaikot. Sabi niya baka daw na ibaba na sa floor at normally dyan lang nilalagay kapag di pa nakiklaim ng passenger. Second time na balik ko na ito kay Ate Girl sa counter. Sabi niya kasi andun lang yon sa assigned carousel ng flight namin. So hinanap namin sa ika 1 million na ulit pero wala talaga doon. Tapos pagbalik ko, nagas ako if possible kaya na nasa final destination na namin ito makiklaim. Kahit na ang sinabi sa amin sa NAIA ay sa Toronto daw namin ito ikiklaim at i-check in pa Moncton flight. Sabi naman niya na baka daw nasa final destination na. Guys, ang receipt na nakuha ninyo sa kiosk ay hihingin po dito sa exit, kaya ito po itago lang muna natin. So dito sinabi sa amin sa final destination na nga namin makiklaim ang aming mga bagahe. Natuwa naman kami kasi that means na mapupush ang paggala namin sa downtown. Dahil wala na kaming bagahe na dala-dala. At nalungkot kasi di kami makakapag-change outfit. What's up, yo? Hindi lang yan. So, maglilimusin ba tayo? Maglilimusin tayo. Ay, dyan ba? Dito? Kahit saan. Kahit saan. Open sesame. Punta na kami doon. Punta tayo doon. Oo, kaya di ba? Nagdesisyon na kami na pupunta nga sa downtown Toronto kasi nagpakita na din dito si Haring Araw. Gloomy kasi pag-land namin kanina. Sa right side ng arrivals ay makikita natin ang Union Pearson Express counter. Dito ako nag-inquire kung paano nga kami makakapunta sa downtown Toronto by train. At syempre guys, chinek muna namin ang aming assigned gate para mamaya hindi na sa amin hassle. Ayan nga at excited na kami magpunta sa downtown. Binasa lang namin at finalaw ang mga signs at di naman kami naligaw. At dito na kami kumuha ng aming ticket. May 3 station po sa Union Pearson Express Airport train, ang Weston, Bloor at Union Station. Last station kami which is Union Station at ito po ay 25 minutes lamang. Cheapest way to get to downtown is train po kaya pinili na namin na mag-train. Ito naman po ang price ng ticket, depende sa station at category. Since family po kami, ang ticket namin was 25.70, one way lang po yan. At family means 2 adults and up to 3 guests, 19 years of age and under. Anyway guys, may fare type sila na tinatawag na Family Long Layover Return kung saan 25.70 lamang po ang rate and that's 2 adults and up to 3 children, 19 years of age and under na may long flight layovers kagaya namin at round trip na po ito. Fare expires within 7 hours lang po and this is available online lang din. Di na namin ito ginawa kasi di namin sure kung after 7 hours makakabalik kami sa airport.
Parang may na-unlock sa pagkatao ko sa mga oras na 'to. Ang sarap sa pakiramdam. Nagugustuhan ko yung discovery ko sa new version ko na ito. Seven PM nang makabalik kami sa airport, 9:30 pa naman ang aming flight. Supposedly, pero delayed po ito at naging 10 PM. Dumaan muna kami sa security screening at di ko naman naisip ang aking coin purse sa gray na bag. Kaya naman na-hold na naman siya at chinek ng officer at nang makita nila okay naman at good to go na. Boarding time na kami nito. Bye Toronto! See you again next time! This was 2 hours flight lang, pero para sa akin ito ang pinakamatagal na flight. Paano naman kasi mas dama ko dito yung motion ng plane, pag sway niya left and right. Nakatakot tuloy ako nito. Hindi ko alam kung kasama pa talaga yon. So nakatulog na agad si Kian yan. Sobrang pagod ng bata. Mabilis din namin nakita itong 6 balikbayan boxes namin na nasa gilid lang. Umawara muna kami saglit habang hinihintay namin na mag-open ang aming assigned carousel. Nag-worry din kami nito kasi yung 3 carry-on namin na na-check-in sa Dubai ay wala pong mga lock. Maya-maya nga ay eto na, natanaw na namin ang aming 3 luggages. Andito kasi sa white luggage ko ang aking Santo Niño. So, alam natin yon na yung pag-treat ng iba sa mga luggages natin sa airport. So, nag-worry ako na baka mabasag ito or ano man. Thankfully, okay naman po. Palabas na kami nito. Naghihintay na din yung mga cousins ni husband para sunduin kami. Alam namin na mga pagod kayo from work at puyat na din. Maraming salamat sa efforts and time. Na-appreciate namin yan.
Lagi ko din nakikita sa mga vlogs itong daan na ito. Makasaysayan din yan para sa akin. Iba pala yung feeling kapag ikaw na yung dumadaan dito, no? One-hour drive pa bago namin marating ang aming tutuluyan. After almost 3 days na biyahe, finally, andito na din kami sa aming magiging pangalawang tahanan.